anong nangyayari? Nagrereklamo ka agad ito. Nagkakaroon ito ng murmuring. At dumarating sa punto na kino-compare niya yung sarili niya doon sa iba. And then, nagkakaroon siya ng self-pity. And then, he doesn't perform. For short. Ngunit tayo, anong nangyayari sa atin? Maraming bagay na sa trabaho na lang natin, na nagagawa natin. What makes us do that? It's because we have that faith and we believe the Word of God that there's nothing impossible. At kakayanin natin ang mga bagay na yon. Pinagdarasal natin ito bago natin gagawin. Minsan, ang nangyayari pa, nagkakaroon ng yung bang self-confidence. Ganun. Kakayanin ko to. At ang nangyayari, pumapalpak tayo. So, pero kung nandoon tayo sa ating pananampalataya at tunay na pinananaligan natin ang salita ng Diyos, amen, nagiging wasto ang lahat ng resulta ng ating gagawin. Kaya, doon ang pumapasok yung pagtatyaga natin sa salita ng Diyos. Hindi ito yung, iba kasi pagka tinerm na pagtatyaga, parang wala kang ibang way, kundi yun lang. Pero hindi. Nagtatyaga tayo dahil kilala natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Brother Branham dito na, when we come to know the truth, nothing can hinder us. As what he said, faith, when you know faith, nothing hinders. Amen. So, yan ang pinaka-key dito, substance ng pagtsatsaga natin kung bakit ang bawat mananampalataya ay nagsusumikap na nagpupurso sila upang ang salita ng Diyos ay masunod nila, ipamumuhay nila ang salita ng Diyos. Kung ating titingnan ang babae na lumapit kay Jesus, do you think nung siya ay lumapit kay Jesus, wala siyang mga naranasan na kahirapan na lumapit doon kay Jesus? Sa dami ng mga tao, pinagsumikapan niya na siya ay makarating doon sa ating Panginoong Hesus. At nangyari yun, ngunit anong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Hindi nararapat, ano? Ngunit, ano ba ang ginawa niya? She is persistent. She has that perseverance. Hindi siya nagpa-apekto sa anuman na kanyang maririnig. Dahil she is determined. She is committed. And she has that faith in first and above all. Dahil nandoon ang pananampalataya niya. Dahil nakita ng Panginoon yung persistent niya, yung faith niya, amen, na nandoon sa kanya, sinagot ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Mga kapatid, mahalaga sa isang Kristiyano na tayo ay maging matyaga o we are persistent in our faith. Right. Kasi ang nangyayari sa mundo ngayon, maraming iba't ibang mga turo na nagbibigay sa atin ng pangamba o pag-doubt. Ano yung pag ito'y humahati even sa Espiritu, which is very powerful. Powerful ito na wag natin pag-alinlangan na hawakan ng salita ng Diyos. Dito, minsan sa ating paglakad, hindi tayo nagkakaroon ng pagsusumikap. Magsumikap tayo. Right, amen. Dahil kahit ano pa ang mga nangyayari sa kapaligiran natin na nagbibigay sa atin ng mga blockade,
At we found out na ang sarili natin tayo ay nandoon na sa difficult situation. We have given up the Word of God. Nakakalungkot isipin. Minsan sa atin, makikita mo yung kakisigan mo, yung tawag nito, yung kainitan mo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. God. Walang imposible sa lahat sa pangako na ginawa niya ang binigay niya sa atin. Ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy tayo. Dahil ang marami ngayon sa mundo, ginagamit nila ang salita in business. Marami ngayon kalakaran sa mundo. Ginagamit lamang ang salita ng Diyos for business. Bakit ko nasabing for business, mga kapatid? Patawad sa mga salita na ito. Ngunit, ang nangyayari ngayon kasi, may narinig ako na sinasabi nila, if you want to put up a business, a profitable business, put up a church. Bakit? Unang-una, ang church, walang tax. Pangalawa, nandun ang tithes. Isa po ito ngayon nakalakaran sa buong mundo na minsan sinasabi ng mga mananampalataya, nabubulag sila. Hindi tayo dapat magbigay ng tithes. Ang tithes ay saan ba nauukol? Ito ay nauukol lamang sa mga Israelites, sa mga Jews. Hindi ito para sa atin. Dahil noong unang panahon, lahat ng itong kautusan ng tithes ay dahil lamang ito sa isang lipi na hindi nagkaroon ng bahagi o mana. Sila ay yung mga Levites na naglilingkod sa templo. Kaya inutusan ng Diyos ang bawat lipi. Makikita natin at pinagdarasal natin palagi na nawa dumating sila doon. Hindi natin sila kinokondem, hindi tayo nangungutya sa kanila, ngunit ating pinaparating sa kanila ang katotohanan upang makita nila ang katotohanan sa tithes na hindi sila dapat magpapakahirap sa sarili nila para sundin ito. Dahil marami, alam ko na may mga nakilala ako na mga nanampalataya at so ang nangyayari, nagiging ganyan ang business. So, palaging naririnig ang tithes, palaging ini-improve. So, wala tayong nagiging pagsusumikap upang isulong natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Minsan kung tayo ay may mga nakakaharap, ang dapat ginagawa natin, binabahagi natin ang katotohanan. We have to be persistent sa pagsishare natin sa salita ng Diyos. Note, hindi siya isang Jew. Siya isang Gentile.
Kaya nga ang Panginoon, nakita niya kung gaano ka siya namangha, kung gaano ang yung isang hintil nagkaroon ng ganong klaseng pananampalataya na hindi niya nakita sa kanyang bayan. Kaya we are too blessed na yung biyaya ay nabaling sa atin. Amen. Dahil sa pananampalataya natin yan. Kaya wag tayo na mga nakasumpong na sa katotohanan at salita ng Diyos. Wag natin itong i-give up. Do not put down the bar. Palagi nating itataas ang salita ng Diyos sa buhay natin. Palagi natin itong pagsumikapan na ang lahat ng naririnig natin ay may apply natin sa buhay natin. Ang pananampalataya natin ay kailangan may kaakibat ito na gawa. Hindi lamang sinasabi natin na tayo ay nananampalataya, ngunit wala tayong ginagawa sa ating pananampalatayang yan. Sinasabi lang natin ito, ngunit ang action is nakikita sa buhay natin. Paano natin ina-apply ang tunay na pananampalataya sa buhay natin? Ginamit ng Diyos sa Biblia, nagtatagumpay tayo sa lahat ng mga bagay na ating inaasam. Lahat ng ito ay mangyayari kung ang ating buhay na Diyos ay nasa atin. Ang salita ng Diyos ay nasa atin. Yun nga, sa mga sharing na narinig natin na ang mga tao ay hindi na nagbabasa ng Biblia. Ngunit binabasa nilang Biblia sa mga taong nagpo-proclaim that they are Christians. Binabasa nila ang buhay. Kung ang buhay natin ay hindi nagre-reflect sa mga salita na nagsasabi, follow His teachings, His words, and yet, ang iba, makikita mo, they just proclaim as a Christian, pero malaki ang kaibahan. Salamat sa Diyos na nandito tayo sa tunay na iglesia, sa tunay na tinatawag na iglesia ni Kristo, sa tunay na tinatawag na Katoliko. Lahat ng mga bagay na inaangkin ng sanlibutan ay ito'y walang katotohanan. Sila ang nagsasabi na sila ang tunay, sila ang totoo, ngunit makikita mo ang resulta sa kanilang buhay. Ang salita ng Diyos, higit sa lahat, makikita mo kung paano nababahagi ito sa isang iglesia. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ang ginawa niya sa buhay ko na nung ako ay nasa Dubai, na-preserve niya ang buhay ko doon sa denomination church dahil may purpose siya at dinala niya ako rito sa Qatar. At salamat sa Diyos dahil gumawa siya ng paraan para ako ay dalhin sa tunay na iglesia. Hindi nung unang pa ako'y nandito, nagkaroon ako ng kaibang kauhawan. Maraming nag-invite sa akin noon na mag-attend sa mga churches nila. May similar, din kami na fellowship sa mga churches. Hindi ako nagkaroon ng ganong eagerness. Dahil may gustong gawin ang Diyos sa akin. Ginamit niya ang isang kapatid natin upang masumpungan ko ang tunay na salita ng Diyos. Hindi, kung tayo ay tunay na nagmamahal sa ating Diyos na buhay, makikita ng Diyos sa atin ang puso.
tinitingnan niya ang puso natin. Ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo. Sana ang bawat isa sa atin ay patuloy na magiging perseverant, persistent sa ating paglakad, sa ating pananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay dapat wag gumibap kung saan man tayo nagkakaroon ng mga problema. Hawakan natin ang salita ng Diyos dahil alam natin na dito magkakaroon tayo ng katagumpayan whatsoever na tayo ay nandoon sa mga kalagayan na minsan natin na tayo ay wala ng solusyon. But God has always a solution for everything. Siya ang ating creator, siya ang pinanggagalingan ng lahat, siya ang pinagmumulan ng ating buhay. Ang ating pananampalataya ay dapat ituon lamang natin sa ating Panginoong Hesus at siya ang magdadala sa atin doon sa kanyang Ama na maipresenta ang kanyang at tayo din ako lamang doon sa ating munting exhortation at bibigyan natin ng daan ang salita ng Diyos na para sa ikalalago ng bawat isa. Maraming salamat. Tayo po tumayo mga kapatid sa maiksing panalangin. Hallelujah. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami, O God, sa araw na ito. Salamat sa maiksing exhortation, Ama, na iyong binigay sa amin. Nawa na ito'y magbibigay sa amin, Ama, ng dagdag na kalakasan at magpapaalala sa amin, Ama, na hindi dapat kami sumuko sa aming mga pananampalataya, ngunit kami humawak ng matibay dito sa